nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya. So nangyari ngayon. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Pagdating po sa usaping seguridad, ang pangalawang Pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron na mga ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normiswari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready.
for this one. Anytime. Mm-mm. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador. Sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Mayroon bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sa hanay naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend, marami namang pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling, may alam sa batas ang maging chief PNP. Si General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon.